Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Masakit nga ang puso ni Rain kasi 8 days na siyang may regla. Kaya habang nagpapahinga si Rain, itinuruan ko muna si Raisin dito mag-waving sa cone. Nahihirapan nga akong turuan si Raisin dito kasi kay Rain siya nakapoko. Binaba ko nga muna si Rain pero ito yung nangyari. Dali na, samahan mo si Rain. Baba ka muna. Diyan ka muna ha. Sit muna. Yan. Good boy. Samahan mo muna si Rain. Natuwa nga ako dito kasi talagang naintindihan ni Raisin yung sinabi ko. Talagang sinamahan niya si Rain sa baba. May harang nga dyan kasi bawal sila magsama dahil in-hit nga to si Rain. Natatakot nga ako pagsamahin sila kasi naman to si Raisin tinatanggal yung diaper ni Rain. Kasi ito naman si Rain ay talaga namang pinapaamoy pa yung puwet niya kaya talagang nababaluto si Raisin. Pagkatapos nga, pinalaguan ko na to si Rain. Banov shampoo nga pala yung ginagamit ko kay Rain kasi may allergy siya sa skin. At yun lang talaga nagpawala sa kanyang allergy. Pagkatapos ko nga paliguan ay akin naman ibablower na. Habang binublower ko nga si Rain, ang titig naman to ni Raisin na inaantok na. Diyos ko, day. Mabilis ko nga lang pala sila napatayo dahil doon sa absorbent towel. Dahil in-hit nga si Rain ay hindi pwedeng wala siyang diaper. O, diba? Napakaganda naman niya. At pagkatapos nga, ibibigyan naman natin sila ng kanilang merienda. At nauna pa nga bigyan tong hindi naligo. Diyos ko, day. Bukas ko pa pala papaliguan si Raisin dahil pupunta kami sa bed. Nung nakakuha na si Raisin, ay kay Raisin pa siya lumapit at hindi sa akin. Diyos ko, day. Mga agaw pa nga. Pinapalapit ko nga siya sa akin ay talaga naman akala ko ilalapit ay Diyos ko, day. Bumalik pa rin pala kay Raisin. At si Raisin na naman na lumapit sa akin kaya yung bibigay ko kay Rain ay hinagis ko na lang. Diyos ko, day. Ewan ko ba dito kay Rain bakit ayaw niya lumapit. At nung gabi na nga itong si Rain ay hindi mapakal at hindi ko alam kung bakit. Kung kailan namang behave tong si Raisin ay siya naman ang maingay. Diyos ko, day. Ayun pala ay gusto niya tumabi kay Raisin. Hindi naman kasi pwede na magkasama sila dun sa baba kasi nga niyuyug-yug siya ni Raisin at baka mamay matanggal yung diaper at mag-shoot. Diyos ko, day. Mga 2 weeks nga kaming gantong pahirapan talaga matulog. Dahil 2 weeks nga akong magkaregla tong mga aso. Diyos ko, day. Eto kasing si Rini, pinapaamoy pa talaga yung kanyang puwet kaya to si Raisin ibaliw na baliw. Kaya sabi ko naman ay no. Talaga naman kung babaitan to. Ito, Sensen, ito. Buti na lang marunong makaintindi dito si Raisin. Pero itong si Rini walang tigil sa pagpapaamoy ng kanyang puwet. Diyos ko, day. No, si Rain. No, Raisin. Raisin, no. Good boy. Nakakaintindi. Oh, Raisin, no. No yan, no. No. Yun lang. Good boy. Good boy. Ayaw talaga tantanan to ni Rain si Raisin. Diyos ko, day, may pagkuhit-kuhit pa. Nung mga oras na nga to, ay pagod na talaga si Raisin. Dahil ang tagal niya nga niyuyug-yug yung kumo. Nayayamot na nga dito si Raisin kasi naman to si Rain ay sunod na sunod sa kanya. Diyos ko, day. Sino ba naman hindi maiinis dito ay may pagkuhit-kuhit pa ay gusto na magpahinga ng tao? Este aso. Kaya umalis na to si Raisin kasi naman napakakulit talaga nito ni Rain at talaga namang sinusundan-sundan pa rin. Diyos ko, day. Tuwing umaga nga ay kinukuha na ni Mama si Raisin dahil ang ingi nga. Dalawa nga ang alarm dito sa amin. Ngut-ngut ni Raisin at pagyug-yug ni Rain. Diyos ko, day. Maaga nga ako nagigising dahil sa ngut-ngut ni Raisin tapos may yumuyug-yug pa sa akin. Diyos ko, day. Habang yumuyug-yug nga to si Rain ay tinan nyo naman inaantok-antok na. Dahil may natira pa ang pagkain si Rain kagabi ay pinakain ko na din sa kanya ngayon. Kung bakit kayo nagtataka na may aso dyan ay hindi talaga kasi siya nakain nang hindi siya aagawan. Diyos ko, day. Gusto mo pala may kahati. Pag dito nga sa teddy bear na to ay hindi nagagalit si Rain pero pag kay Raisin ay nagagalit siya. Tuwing umaga nga ay si Mama ang nagpapakain kay Raisin. At hinanda ko na nga din yung pagpapaliguan ni Raisin. Dahil dadaling ko siya sa vet. Ay Diyos ko, eto na naman tayo sa pahirapang mahuli to si Raisin. Pag nasa loob nga kami tapos alam niyang maliligo siya ay hindi talaga siya nagpapahuli. Kaya naisipan kong palabasin muna sila. Pero pag alam niyang maliligo talaga ay hindi talaga siya lalabas. Diyos ko, day. At nung sinabi ko nga may pusa ay talaga naman nagmamabilis siyang lumabas. At sa wakas, nahuli ko rin. Lumamig na nga yung pinainit kong tubig. Diyos ko, day. Buti pa tong si Rain ay madali lang hulihin kapag maliligo. Ito talaga si Raisin, Diyos ko, pahirap ang panangangagat pa kaya hindi ko talaga mahuli.
Fresh Pulse nga pala yung ginamit ko kay Raisin na lavender scent. Simula talaga nung inalagaan ko si Raisin, ito na talaga yung ginagamit kong shampoo sa kanya. Kasi 2-in-1 na, shampoo and conditioner na. After ko nga siya paliguan, ay akin naman iba-blower na. Mabilis lang siya i-blower dahil ginamitan ko siya ng absorbent towel. At natutulala pa nga to si Raisin, naiisip niya siguro bakit pa ako lumabas. Ayan tuloy, nahuli ako. Diyos ko, day. Pagkatapos ng maliguan, kami pupunta na ng vet. Dahil siya nga ipapatrukan ko na anti-rabies. Last 2 weeks nga ay yung 5-in-1 yung pinaturok ko. Pagdating nga namin dito ay galit na agad siya kay Doc. Diyos ko, day. Ito yung nangyari nung tuturukan na. Kaya naman, pinakalma ko muna siya para maturukan na. Diyos ko, day. Pahirapan talaga to. Tumahimik na. Kaya nga, after maturukan ay kami umuwi na. Dahil pahinga day ni Raisin, siya muna magtutulog maghapon. Diyos ko, day.